Ang Honda Scoopy ay isa sa mga motor na talagang masasabi mo na very retro ang design at very fashionable ang dating. Kaya kung ganito ang motor mo ay talagang ibang-iba ka talaga sa karamihan na ang disenyo ng mga motor nila ay halos magkakaparehas na. Ang Honda Scoopy ay dumating dito sa Pilipinas, isang dekada na din ang lumipas at sa paglusad ng panahon ay bigla na lang itong nawala sa Philippine market. Ang dahilan nito ay pagpalit ng isang modelo na retro din pero may pagka-modern ang disenyo. Yun ay ang Genio 110cc. Pero ayon sa ating source na itong si Genio ay mawawala din dito sa Pilipinas at tuluyan ng ibabalik muli ang mas pina-improve at mas pinalakas na si Honda Scoopy. Kung retro at classic lang ang disenyo, ang pag-uusapan ay isa na si Honda Scoopy sa pinaka-the best na retro scooter na makikita mo dito sa Pilipinas. At sa paglabas nga ni Yamaha Fazio ay ito din ang marahil dahilan ni Honda para tapatan ang kalidad ng motor na ito. Bukod sa mga bagong features na idinagdag kay Honda Scoopy na very convenient, samahan mo pa ng mga pinalakas na makina, ay masasabi natin na ito na talaga ang tatapat kay Yamaha Fazio dito sa Pilipinas. Bago tayo tumungo sa technical features ay busisiin muna natin ang itsura at features na pina-improve dito. Pagdating sa kanyang body design ay makikita mo na very retro at classic ang scooter na ito at bagay sa kahit anong klaseng rider. Malaki na din ang pinagbago ng disenyo ng decals nito na bumagay sa modern style at napaka-sporty ang datingan. At naka-imbus pa rin ang logo ng Scoopy na bumagay sa motor na ito. At kapansin-pansin na nandun pa rin ang disenyo ng taillight at headlights na hugis bulog na ang lakas maka-80s ang datingan talaga. At ang headlights at taillights nito ay gumagamit ng LED lights na mas efficient at tipid sa pagkonsumo ng baterya. At di tulad ng ordinary bulb ay malamig ito. For sure na long-lasting ang gamitan. Pero ang signal lights ay ordinary bulb pa lang. At di lang LED ang headlight, ito ay naka-projector na. Pagdating naman sa kanyang console panel, ito ay may digital reader at speedometer reader na manual na mas very modern ang design at bumagay sa motive niya na classic retro. Dahil may hugis na pabilog ito. Present din ang kanyang functional hook sa harapan na very practical at useful gamitin. Lalo na sa mga pinamili mong mga pinamalengke o kahit anong bagay na pwede mong isabit dito. Very spacious naman ang kanyang leg space at ang kanyang footboard na kung delivery rider ka ay pasok din ito sa'yo dahil pwede mong i-maximize ang mga delivery parcel dito. Ang bagong Honda Scoopy 2022 ay naka-keyless function na and anti-theft alarm system na mas panatag ka na di ito basta-basta mananakaw. At kung lagi kang nagwo-worried na malobat sa kalagitnaan ng biyahe ay meron na din itong USB charging port area at di mo na kailangan ng adapter. Dahil straight to the point, naka-USB type na po ito. Sa kanyang storage capacity naman ay mas malaki at mas marami kang mailalagay na gamit sa biyahe mo dahil may sukat itong 14.4 liter. Pagdating naman sa kanyang engine, ito ay may 109.5cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, at ito ay gumagamit ng air-cooled sa kanyang cooling system. Ang makina naman nito ay equipped ng ESP or Enhanced Smart Power na sumasalamin sa lakas at hatak ng makina while saving the gasoline. At pagdating naman sa kanyang fuel system, ito ay equipped ng PGM-FI or Programmable Fuel Injection. At ito ay nag-average ng 57 km per liter at ang fuel tank capacity nito ay 4.2 liters. Sa kanyang sukat ng makina ay may bore na 47mm at ang stroke naman ay meron 63.1mm. At ang maximum power nito ay umabot ng 9 horsepower at 7,000 RPM na may peak of torque na 9.3 Nm at 5,500 RPM at may compression ratio na 10:1. At sa kanyang suspension ay may telescopic fork sa harap at single shock absorber naman dito para sa likuran. Ang braking system naman nito ay single piston hydraulic disc brake sa harap at mechanical trailing o drum brake para sa likuran na equipped ng combi brake system. Ang combi brake system ay pagsabay ng 30% sa harapan kung magbe-brake ka sa likuran ng 70% para sa mas comfort na pagpapreno. At ito ay may handle brake lock para sa pag-park sa mga uphill na daan. Ang gulong naman nito ay may sukat sa harapan na 100/90-12 sa harap at 110/90-12 naman sa likuran. At ito ay parehong naka-tubeless. Pagdating naman sa kanyang dimension ay pasok sa mga Pinoy ito dahil ito ay may haba na 1,864mm, lapad 683mm at ang taas ay merong 1,075mm. Ang wheelbase ay merong 1,251mm, ang ground clearance 145mm, seat height niya ay 746mm na pasok sa Pinoy na di kalakihan
at ang total na bigat nito ay 95 kg lang. Pagdating naman sa kanyang color variation ay mas marami itong pagpipilian. Merong sporty red, stylish brown, sporty black, passion blue, passion cream, prestige black, prestige white, at stylish red. At kung dadalhin ito sa Pilipinas ay sure ako na di lahat ng kulay ay ilalagay ni Honda. Malamang pipili lang ito dahil ang Pilipinas ay small market lang unlike kay Indonesia o sa ibang bansa. At kung dadalhin nga ito sa Pilipinas, ang presyo nito ay nagkakahalaga ng 80,700 pesos. Converted yan sa Indonesian money. Kaya pwede itong magbago. Depende yon sa mga dealer. Ang masasabi ko ay sulit talaga ang Scoopy ngayon kumpara sa dating version nito na nawala dito sa Pilipinas. At sa presyo naman ay sakto lang din dahil sobrang pinaganda sa looks at features na sobrang useful at syempre sa performance ayon din sa kanyang specs. Kaya sulit ang Scoopy sa kanyang presyo. Para sa inyo mga idol, dapat bang palitan na ang Honda Genio at ibalik na itong bagong Scoopy para makipagsabayan sa rival nitong si Fascio? At ano sa tingin nyo? Bebenta ba at papatok ba itong mas pina-improve at mas pinalakas na Honda Scoopy 2022? I-comment lang yan down below at para mabasa ko isa-isa. At kung may suggestion kayo na motor na pwede kong i-review, pwede nyo i-comment dito para sa next episode, okay? At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong motor. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching. Peace out!